Magandang umaga po mga kapatid. Muli, tayo po darako na sa ating mensahe po sa umaga po ito. Binasa na po ni kapatid na Joshua yung ating basihan po ng ating mensahe. Doon po sa Lucas chapter 18 verses 1 to 8. At ang pinakahuling bahagi noong pong parable, talinaga, ay isang katanungan ng Panginoon. In other words, sa kanyang muling pagdating, ganyan. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Ganyan. Sa ating wika, sinasabi ko sa inyo, mabilis dyan bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So isang katanungan na kung ating titignan ay napakabigat ng talong. Ito ang ating Panginoon, si Diyos na nagkatawang tao, pero tinatanong niya, pagdating niya kanya, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Yun ang kanyang katanungan. So ito po talinagang ito, pag sinabi natin parable, ito yung binasa kanya ni Brother Joshua, pag sinabi natin parable, ito isang kwento na tunay na nangyayari yan. At ito ay binibigay para magturo ng isang spiritual na aral. Yun ang parable. So, parabola, side by side, ganyan sabihin. So, tinuturo niya isang physical na kasaysayan, pero ito ay nagbibigay ng spiritual na aral. Yun ang parable. Ganyan. So, in other words, ito pong kasaysayan na ito, dalawang major characters. Number one, yung judge, yung hukom, ganyan. At saka yung babaeng bao, o widow. Hindi ko pa rin naiintindihan mga kapatid. Bakit pag babae, widow, pag lalaki, widower? Bakit baliktad yun, di ba? Pamahihita natin, may ayun dalawang karakter, yung judge at saka yung widow. At tulad na nabasa ni Brother Joshua, yung widow, pupunta siya sa judge dahil siguro nagrabyado siya. At yung judge, makikita natin ang kanyang karakter. Siyempre may karakter siya. Ang karakter ng judge na ito, hindi siya natatakot sa Diyos. So, ang kanyang paghahapon ay walang kaugnayan sa kautusan ng Diyos. Kasi kung natatakot ka sa Diyos at ikaw sa hukom, ikaw'y susunod sa kautusan ng Diyos. Lalo sa panahon na yan, yun ba? Pero dahil hindi siya natatakot sa Diyos, ang ibig lang sabihin niya, kung ano man desisyon na ginagawa ng judge na ito, ay walang kaugnayan sa Diyos. Walang kaugnayan sa kanyang tao o sa kanyang intensyon na sumunod sa kanya. So, ang kanyang sariling kaisipan ng magiging patayan ng kanyang paghapon, yung makikita natin. Kasi natin yung mga judge sa Israel, sila'y dapat sumunod sa palatuntunan ng kautusan ni Moises. Siyempre, yan ang kailang inahatulan, yung pagsasalagsan laban sa kautusan ng Diyos, yun ba? Pero hindi siya natatakot sa Diyos. So, katulad lang siya ng ibang mga judge sa panahon natin ngayon. Pag nabayaran mo, magbibigay siya ng favorabling katulad doon siya nagbayad sa kanya. Dahil hindi siya natatakot sa Diyos. So, yan ang isang karakter ng judge na ito, hindi siya natatakot sa Diyos. Pangalawa, wala rin siyang compassion sa kanyang kapwa-tao. Makikita natin sa yung mga judge ng mga tao, yung mga matino, naawa sila sa tao pag binagbibigay sila ng katulan. Kaya wala sila magagawa dahil yun ang katulan. Pero sa ilalim po ng kautusan ni Moises, kailangan po nilang bigyan ng katulan yung mga taong nangangailangan ng tulong. Ganyan. So dito po sa kautusan ni Moises, basahin natin sa ating wika, yung mga salat, yung mga inaapi, yung walang mga magulang, kailangan silang tulungan ng judge. Kung sila po inaapi, yun ang kautusan. Basahin natin. Yun po sa English, dito po sa Tagalog. The 22 verse 22. Parang hindi yata tama yung talata natin. Balik. 21 pala binabasa ko. Kaya hindi magkatugma.
Doon sa 22, ito ating mababasa. Huwag inyong pahirapan ang sino mo balo o batang lulila. Kung inyong pahirapan sila sa anumang paraan at dumaing sa akin, tiyak na aking didingkin ang kailang daing. At ang aking poot ay mag-aalab at papatay ko kayo ng tabak. At ang inyong mga asawa ay magiging mga balo. At ang inyong mga anak ay magiging mga ulila. Yun ang sabi ng kausan ni Moises. So pag ang isang babaeng balo na pinagrebyado kanya, huwag mo siyang pahirapan kanya. Kailangan mo siyang tulungan. Yun ang kailang kautusan ni Moises. Pero itong judge na ito, wala siyang ano. Unang-una, hindi siya natatakot sa Diyos. Pangalawa, wala siyang compassion. Itong kautusan na ito ay nagbibigay ng compassion sa mga babaeng balo o mga batang walang magulang na sila pinahihirapan. Kung gusto nila lalapit, huwag siyang pahirapan. Bigyan niya ikaw ulang karampatan na katulad para sa kanila. Yun ang sinasabi ng kautusan ni Moises. Pero itong judge na ito, wala siyang ganun. Wala siyang awa. Nalawas, so kahit na kinakailangan tulungan ng isang babaeng balo o isang batang walang magulang, hindi niya tutulungan. Dahil wala siyang awa. Kung naalala po niyo yung ating pag-aaral sa Isaiah, sa chapter 1, yung lipunan po ng mga Hudyo, Israelita, sa panahon na yun, ay isang corrupt na lipunan. Yung mga bagay na para sa mga walang, yung mga mahihirap tao kanya, kinukuha pa nyo kanya. Ganito rin po itong judge na ito. So yung karakter niya na makikita natin sa kasaysayan na binigay ng Panginoon. Paano naman yung babaeng balo? Yung babaeng balo, obviously, siya po yung nagrabyado. Pero ang kaaway kanya. Yung kaaway siya yung nagrabyado, o ginawa siya ng injustice, kaya lumalapit siya sa judge. Dahil ang katungkulan ng tulad na nabasa natin, kailangan siyang tulungan ng judge doon sa pag-aapi na ginawa ng kanyang kaaway. Kanya. Yun makikita natin. Hindi sinasabi sa atin kung ano yung problema. Basta meron siyang problema. Sabi niya, merong isang babaeng balo sa syudad niya at siya pumunta sa kanya, sinasabi, bigyan mo ko ng justisya para sa akin, mula sa aking kaaway kanya. So yun ang nilalapit niya doon sa judge. Dito po sa translation na ito, parang pumunta lang siya minsan. Pero ito po ang kahalagaan kung minsan na tingnan natin mabuti sa ibang salin. Kung sa American Standard Version, she came oft. Yung salitang oft, ito po yung shortcut ng often. So hindi lang siya minsan pumunta. Palagi siya pupunta sa judge na yun, tulungan mo ako sa aking problema dahil merong ginawa ako ng injustice ng aking kaaway, kanya. Doon sa New American Standard Bible, NIV, kept coming, kanya. So patuloy siya pupunta sa judge. Paulit-ulit siya pupunta sa judge. Kinukulit niya yung judge, in other words, sa ating modernong pananalita. So meron siyang persistence. Ito yung karakter ng babaeng balo. Hindi siya nawala ng loob dahil hindi ako pinapansin. Bumabalik siya. At sinasabi yung judge, bigyan mo ko ng justice kanya. Mula sa aking kaaway. Yung adversary, ibig sabihin, kaaway. Meron kong kausan ng Panginoon sa Matthew chapter 5 na meron kang kaaway kanya, makipag-ayos ka na sa kanya. Baka siya pumunta sa judge kanya. At ikay kanyang ihabla. So dito sa pagkakataon ito, yun ang nangyari. Yung kaaway niya, hindi nakipag-ayos doon sa babae. Kaya pumunta siya sa judge, kanya, bigyan mo ko ng justice. So pala, paulit-ulit. Ilang beses siya pupunta sa judge. Yan ang makikita natin. So, ang keyword dito, ng babae balo, she was persistent. Kanya. Hindi siya nag-give up. Kung minsan hindi siya pinansin ng judge. So, in other words, finally, yung judge, hindi dahil siya'y natatakot sa Diyos, o hindi dahil siya'y naawa doon sa babae, kundi nabwisit siya. Nabwisit na kulitan. Pagbigyan ko na ito, kanya. Kinukulit ako, kanya. Baka mapagod ako sa kakakulit niya, kanya. Masahin natin yung mismong pananalitan niya. So, minsan, meron tayong mapapala sa pagiging makulit. Di ba? Makulit na babae. Yung babae malo. Sabi pasahin natin sa mismong salita. May ilang panahon na siya'y tumatagi. So, palagi pupunta yung babae malo, pero palagi siya tumatanggi. Ayaw niya pagbigyan yung babaeng balo dun sa kahilingan niya.
Bagamat ako hindi natatakot sa Diyos, kanya eh. At hindi ako gumagalang sa tao, kanya. So, anong klaseng tao ito? Hindi siya natatakot sa Diyos, wala sa pakialam sa tao, kanya. Subalit, dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, magsasama ko sa kanyang patuloy na pupunta rito. So, in other words, kaya binigyan lang ko siya ng justice. Pinagbigyan niya sa kailangan niya para tigilan na siya. Sige na nga, kanya. Nakulit mo kasi. Hindi sa ating modernong pananalita, yun ang nangyari. Masyado ka makulit, kaya sige. Pagbibigyan lang kita, yun ang sabi ng judge. Pero yung babae, balo, ano yung karakter niya? Hindi siya nag-iba. Okay. Sabi nga ng isang palututulad sa television, kung merong reason niya na, ay huwag pumunta sa katarungan. Nakalimutan ko na eksaktong pangalan. So yung babaeng balo na ito, dahil sa patuloy niya pagpunta, nakuha niya yung layo na niya. Hindi siya bigla nag-give up. Meron akong karapatan niya. Ako ay nag-arabyado. So kailangan ko ng katanungan kayo. So palagi sa pupunta. At nakuha niya kanya layo din. So ito yung general picture ng parable na ito. Isang judge na walang Diyos at walang pagtingin sa tao, kanya. At isang widow na persistent at nagkaroon siya ng katarungan. So, pag pinag-aaralan po natin ng parable na ito, huwag natin isipin na yung judge ay ang Diyos. Definitely hindi. Na hindi ganun ang Diyos. Hindi siya, siyempre, makikita natin, ang Diyos po ay, siyempre, binibigyan niya ng halaga kanyang kautusan. Kaya nga pag nagkasala kayo parurusahan ng Diyos, di ba? So doon sa kahulugan ng patalinhaga. Actually, pagka pumunta tayo doon sa unang talata, makikita natin kung anong kahulugan ng parable na ito. So sabi ng Panginoon, pagkatapos na maipakita niya yung judge at saka yung babae balo, ito yung sinabi niya sa kanyang mga laga. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. So, hindi siya yung Diyos. Hindi siya naglalarawan sa Diyos. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili? Na sumisigaw sa kanya araw at gabi, kanya bang matitiis sila? Kanya. Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayon man, pagparito ng anak ng tao, nakakatagpo kaya silang pananampalataya sa lupa. So, yung makikita natin, kahulugan dito ng talinhagang ito ay hindi doon sa judge, kundi yung persistence. In other words, ang mga Kristiyano, dadalas tayo ng injustice. Sa maraming paraan, kahit sa mismo mga kapatid natin, isa tayo nagdadalas ng injustice, etc. So, ano gagawin bilang Kristiyano? Tayo may maging katulad ng persistent na babae balo, na tayo magpapatuloy. O hindi. Hindi lang sinasabi ng Panginoon dito po sa talinhaga ito. Sabi nga po natin kanina, yung parable, hindi nagsasabi ng Diyos wala siyang pakialam sa atin. Dahil maraming talata na sinasabi, siya nagmamalasakit sa atin. Kasi kung isang tao, katulad po ng babaeng balo, hindi nagmamalasakit yung judge, anong gagawin niya? Kukulitin niya, kinulit niya. Pero ang katotohanan, ang Diyos, ay nagmamalasakit sa atin. Sabihin, meron siyang tinitingnan ang bawat sa atin. Dahil nagmamalasakit siya sa atin. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa kanyang lahat ang inyong kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo kanya. Yan siya tulad ng Diyos na walang malasakit sa babae man. Ang Diyos ay hindi gano'n. Hindi rin sa kabaliktaran. Kung siya lang isang tao, nalalaman niya na ikaw ay nagmamalasakit sa kanya, aabusuin mo naman siya. Hindi rin gano'n. Sabi, dahil kung kukulitin mo ang Diyos, papayag siya, hindi rin. So, hindi yun ang punto ng talinhaga na sinasabi sa atin. Sapagkat yung dalawang pangusap na yan, hindi ito tumutungo sa Diyos. Hindi natin kailangan kulitin ang Diyos. Pwede natin ipakilala sa Kanya ang ating kahilingan. Tama na yun. Huwag na siya kulitin. Dahil alam ng Diyos ang kailangan natin bago pa natin sabihin. Di ba? Hindi nakatala. Sinasabi ng Panginoon kung yung mga amay masasama Kanya, ay alam nilang bibigay sa inyo.
Lalo na ang Diyos kanya. So yung unrighteous judge, hindi niya inilalarawan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mayroong pagmamalasakit sa kanyang mga kautusan. Siya nagbigay nun eh. Kaya pag tayo po ay lumabag, parusahan tayo. At ang Diyos ay mayroong pagmamalasakit sa kanyang mga anak, di ba? So hindi yan ang, baka sabihin natin, yan ang Diyos, hindi yan ang Diyos. Makikita natin. Ang point ng parable, sila sa amin, yung babaeng balot, kahit ang kanyang pinupuntahang judge sa isang godless at unrighteous judge, hindi siya nag-give up. She was persistent na makakuha ng katarungan. So, yun naman, Kristiyano rin. Dadalon tayo. Kasi, ang Diyos sa langit ay hindi katulad ng judge na yun. Siyempre, nakikinig sa atin ang Diyos eh. Sa mga bagay na sinasabi natin sa Kanya, nakikinig siya. At interesado siya sa mga bagay na sasabihin natin. Dito po sa 1 Peter chapter 3, palagi natin pinabasa, ang kanyang mga mata at kanyang mga tingin nakatuon sa mga banal. Kanya, di ba? Basahin natin. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tenga ay mukha sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. So, siya nakatingin sa atin. Kung tayo po ay nagkakaroon ng injustice sa mundo ito, sa mahabang panahon, tayo ba'y patuloy na tatawag at hahanap tayo ng katwiran mula sa Diyos na nagmamalasakit sa atin. So, ito yung tanong na katanungan ng Panginoon sa kanya uling pangusap. Makakatagpo ka sa kanya bang mga lagat ay mayroong pananampalataya na nagpapatuloy kanya. Tinasyos kanya. Ganun yung babae. Kasi nag-ibap. Ganun kaya aking magiging mga lagat. Sa mahabang panahon na maaari sila'y makaranas ng injustice sa mundong ito kanya. Malalasan natin. Sila ba'y ihinto o magpapatuloy yan? Katulad ng babaeng balo na nagpatuloy sa kanyang paghahanap ng katarungan despite na kahit kausap ay walang pakialam sa kanya. Kasi mula sa 1st century, bagamat hindi na ganito ang sitwasyon ngayon. Noong 1st century, maraming injustice ang ginawa sa mga Kristiyano dahil sa kailang pananampalataya. Kaya nga po, tingnan niyo din sa Revelation 6:9, pinag-aralan po namin yan noong mga nakarang panahon. May mga kapatid noon na pinatay dahil sa kailang pananampalataya. Ngayon sila nagtatanong sa Diyos, hanggang kailan ganyan? Siyempre, kailan mo kami pag-iiganti? Yun ang tanong nila, basahin po natin. 6:9. So tayo ba yung pag-iiganti ng Diyos? Oo, sige na, basahin natin. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Anong tawag natin doon? Yung justice, wala naman sila naging masama. Sila'y naninindigan lamang sa kailang pananampalataya. Sila'y sumigaw na may malakas na tinig, kailan pa? O makapangyarang Panginoon, banal at totoo, bago mahatulan at ipagiganti ang aming dugo sa mga naninira sa ibaba ng lupa kanya. So sila'y pinatay dahil sa kailang pananampalataya. At binigyan ng bawat isa sa kailan ng isang puting balabal at sa kailang sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kailang mga kapwa lipim at ang kailang mga kapatid na mga papatay tulad nila. So ito ang narawan na ito ng pag-uusig laban sa mga Kristiyano ng panahon na yun ay kakilakila mo, di ba? Sabi na at sagot maghintay pa kayo ng pagpahinga muna kayo. Meron pa rin mapapatay na kasama niya kanya. So meron pa, pag namatay na sila kanya, doon kayo pag-iiganti. Yun ang sabi ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, doon sa binasa natin kanina, pag-iiganti niya kanya. Bibigyan ko sila ng katarungan kanya. At sa mga kapatid na ito, binigyan sila ng katarungan. Dahil sa katapusan po ng aklat ng Apokalipsis, binigyan sila ng pag-iiganti. Yung mga saksi ni Jehovah, hindi sila naniniwala na gagawin ng Diyos yun. Nagagantihan niya yung mga tao nagkasala laban sa kanya. Hindi totoo yun.
Dahil ang pakikita lang sa Apocalypse chapter 19, verse 1, ipinagaganti niya. Sinagot niya yung kahilingan nila. Kailan mo kami pagagantihan niya? Basahin natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, narinig ko gaya ng isang malakas na tinig na napakaraming tao sa langit nagsasabi, Hallelujah, kaligtas, kalawatan, kapangyarihan na inuukol sa ating Diyos, sapagkat tunay matuwid ang kanyang mga paghatol kanya. Inatulan niya ang tanyag na mahalin ng babae, yan ang Roman Empire. At nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pagkikapin at ipinagiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga lipin laban sa babae. So yung makikita natin yung pag-uusig na ginawa ng Roman Empire laban sa mga Kristiyano noong unang siglo ay pinagiganti ng Diyos. At ang pagiganti ng Diyos laban sa musik sa kanyang mga lagad ay mabagsik. Dahil nawala ang Roman Empire sa bundok. Yung Roma, yung mga Romano, ang salita nila ay Latin. Katulad ng mga salita ng mga pari noon, nabibili sila. Wala na nagsasalita ng lengguwahe nyo. Dahil wala ng taong Romano. Sila ay naubos. Sila ay pinatay ng Diyos. Nawala sila. So, meron pagiganti, may katarungan, may binigay ang Diyos sa mga kapatid na yun sa unang siglo. Pero hindi lang para sa unang siglo. Ito yung para sa lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon. Sinasabi, kailangan tayong magtiis sa gitna ng mga pag-uusig o injustices na nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Bisa nagtatanong isang Kristiyano, bakit naman ganitong nangyayari sa akin kanya? Ako na matuwid sa harapan ng Diyos. Ako pa napapahirapan. May nagtatanong na gano'n. Sino pa nga niya naninindigan sa katotohanan, sila pa nadanas ng kahirapan. Ganyan. Yun ay seeming injustice, di ba? Pero kailangan tayong matuto doon sa talinhaga na kailangan tayo magkaroon ng perseverance. Kailangan tayo mag-taste kanya. Dahil nalalaman natin, ito mga bagay nito, kung samantala lang. Isipin ninyo, yung sikat na pinag-uusapan ngayon, yung bilyong piso na dinahan mo ng mga projects sa flood control project. Naghahanap tayo ng hostisya doon. Most probably, hindi natin makikita. Nag-iimbestiga, pati iniimbestiga. Yung kasama, nag-iimbestiga rin. Pero kailan natin makikita yung justice doon? Pagdating ng Panginoon. Parurusahan sila ng Panginoon sa mga bagay na kailang ginawa. Yun ba? Sa pangalang Thessalonica, chapter 1, verse 5. Yung mga Kristiyano sa Thessalonica, sila'y pinapahirapan na mga kaaway ng Ebanghelyo. Yun ang sinasabi rito. Yun ang titignan natin. So, nung inintay nila, sila'y mananatili lamang na uhusigin na nagpapahirap sa kanila sa panahon na yun. Basahin natin simula tayo sa verse 5. Ito'y malinaw na katibayan na matwid na paghatol ng Diyos. Upang kayo aring karapat-dapat sa karin ng Diyos na dahil dito'y nagdurusa kayo. Sapagkat tunay na matwid sa Diyos na gantihan ng kapigatihan ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayo mga pinapahirapan, ibibigyan ng kapahingaan kasama namin. Kailan yun? Hindi sa panahon na yun. Sa panahon na pagdating ng ating Panginoon, pagdating niya sa katulat, doon ang kapahingaan na tataglayin natin, kasama namin, sa pagkapahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit, na kasama ng kanyang mga pangyayari, na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos, at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang mga hindi tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang pagkapuksa. Ito sinasabi po ng mga saksi ni Jehovah. Mawawala sila kanya sapagkat sila pupuksahin. Pero yung salitang yun, hindi ibig sabihin na hulugan lang na distraction na kayo mawawala. Yung salitang may kahulugan na walang hanggang kaparusahan. Hindi sila mawawala. Kung ang mga masamang tao ay mawawala lamang dahil sa kanilang kasalanan, ano klaseng parusa yun? Pero yung kaparusahan na bibigay ng Diyos sa isang walang hanggang pakihirap sa langit, kanya. So yun yung sinasabi nito walang hanggang pagkapuksan. At palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulutian ng kanyang kalakasan. Kung sila'y nawala na, paano pa sila palalayasin?
Hindi sila nawala. Sila yung parurusahan. Kapag dumating siya sa araw na yun, upang lalatin sa kanya mga banal at kamangahan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagkat ay patuto sa inyo ay pinaniniwalaan. So yun ang makikita natin sinasabi at nagbigay ng para bagang confidence sa mga taga-Thessalonica. Dahil pagkat sila'y pinapahirapan kanya ng mga tao kaaway ng Ebanghelyo. Pero sabi ni Pablo, okay, mag-alala kanya. Darating ang panahon na mayroong kayo parusahan yung mga tao yun. Sa Panginoon Pedro chapter 3 verse 1. Kung maalala po natin sa John chapter 14, nangako ang Panginoon na siya darating. Di ba? Sa 14, kukunin ko kayo kaya kung saan ako naroon, doon kayo doon. Okay? So yun ang paninindigan ng mga Kristiyano. Darating aming Panginoon. Dadali kami sa langit. Pero may mga tao sa panahon na yun at sa panahon natin ngayon. Sasabihin, di totoo yan, ganyan, di na dating yun, ganyan. Sa'yo po natin kabuuan. Mga minamahal, ito ngayon ay kalawang sulat na sinusulat ko sa inyo. At sa dalawang ito, ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Na dapat ninyo maalala mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat niyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at tumalakad ayon sa kanilang sarili mga pagnanasa. So, hindi mga taong hindi Kristiyano. At sila manlilibak. Pagtatawanan ng ating pag-asa. At pag sinasabi, nasaan ang pangako na kanyang pagdating? Logically, pwede lang sabihin nyo, kanya, 2025 na ngayon. Ang Panginoon nangamo sa atin noong 33 AD. Ilang libong taon na nakakaraan. At wala pa yung Panginoon. Pwede sabihin, kinadarating yung kanya. Pero yan ang sinasabi nito, di ba? Nasaan ang pangako na kanyang pagdating? Sapagkat buwat pa nang namatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay na dati nilang kalagay mula ng pasimula ng paglalala. Hindi matotoo yan. Kaya sabi ni Pedro, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito. Kasi pamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at tinaniwan ng lupa mula sa tubig at sa pamagitan ng tubig. So Genesis chapter 1. At sa pamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapaw ng tubig at nagunaw sa panahon ni Noah. Di ba? Ngunit sa pamagitan ng daigdig salita, yung salita nagpasunod sa mga bagay na yun. Yung dig salita, yung salita ng Diyos. Ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy. So eventually, itong ating nakikita, yung langit at lupa, ito'y susunugin ganyan. Iniingatan para sa apoy na inilaan sa araw ng pag-uukom at sa paglipol ng masasamang tao. Subalit kung inyong kaligtaan ng katotohanan ito, mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon. Hindi ito sinasabi, one day equals 1,000 years. Katulad ng equation ng mga Jehovah's Witnesses. Hindi. Katulad kanya. Kung isipin natin, ang Panginoon, hindi siya tumitingin sa oras, katulad natin kanya. Ang isang araw sa Panginoon, 1,000, parang 1,000 sa atin. So, napakatagal ng isang araw ng Panginoon kumpara sa ating panahon. Sasabi dito, at ang 1,000 taon ay kaya ng isang araw. Yung 1,000 taon natin, isang araw lang sa Panginoon, ganyan. Bakit kayo naiinip? Yun ang sinasabi ni Pedro. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Kundi magtiyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, hindi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon kanya. Na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaw kasabay ng malakas na ingay at mga sagkap ay matutupok at sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunod. So, kinatatakutan po natin na yung end of the world ay nuclear war, hindi totoo yun. Hindi darating yan eh. At talagang pagkapuksa ay darating sa panahon ng ating Panginoon. So, sinasabi sa atin, kailangan lang tayong magtiyaga, hintayin natin yung darating at pag-uungong ng Diyos. Nung sa Romans chapter 12 verse 9, ang sabi ni Pablo, huwag kayo magagintihan sa isa't isa, kundi bigyan niyo ng lugar ng kapungutan sapagkat nasusulat,
pakiganti sa akin, ako'y gaganti, sabi ng Panginoon. So darating ang araw na ipag-iiganti tayo ng Panginoon sa mga taong gumagawa ng hindi katarungan sa atin, o lumalapastahan sa atin, o sinisirahan tayo, etc. Darating ang Panginoon, darating ang pag-iiganti tayo ng Panginoon. Gawin nyo kanya, yung kabaligtaran. Kung yung kaaway, nagugutom, pakainin mo siya kanya. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo siya kanya. Anong ginagawa pag gano'n? Dinaragdagan mo kanya yung apo, isa kanyang ulo kanya. So sabi ng Panginoon, huwag tayo padaig sa masama, kundi daigin natin ang masama kanya. Mabuti. So yung sabi ni Pablo, huwag kayo magigantihan. Yung sabi niya, hintayin natin ang pagiganti ng Diyos. So, meron katiyakan ng katulad ng Diyos. Darating yun. Hindi natin alam kung kailan. Maaaring malapit na, maaaring hindi natin alam. Totoo. Doon darating ang katulad ng Diyos. At kaya kailangan tayo maging katulad ng babaeng balo na magkaroon ng katapatan na hinihintay natin yung katulad na yun. Yung justice na ibibigay ng Diyos sa lahat. Ayon sa kailang mga bagay na ginawa. Paano natin gagawin yun? Actually, mga kapatid, nagkahulugan po lang talinagang ito, nasa unang talata. Ito ay patungkol sa panalangin. Noong nakaraang linggo, sinasabi ni Pablo, nagagawa ko lahat ng mga bagay dahil sa Kristo nagpapalakas sa akin. Sa kanyang salita, habang tayo nagsusumik na gawin kanya, ito yung nagpapalakas sa atin. Pero dito sa talinagang ito, meron pang isang bagay kanya. Sa verse 1 sabi rito, at sinalaysay ni Jesus sa kanilang isang talinaga kung paano sila dapat laging manalangin at magmanlupaypay. So isang tool ng ating katapatan ay ang panalangin. At ang panalangin lalo sa panahon ng kahirapan. Sisabihin, hindi lamang nagkakaroon tayo ng lakas sa pamagitan ng pagbabasa sa salita ng Diyos at pagganap ng pagsunod sa kalooban ng ating ng Diyos at Panginoon, pero katulad din ng kailangan natin ng panalangin ganyan. Persistent, katulad ng babaeng balo. Hindi siya nag-iba ganyan. So dito po, tingnan niyo ang mga pagkakataon. Nung si Pedro po sila'y na-aresto at napalaya, anong ginawa nila? Sila'y nanalangin. Tingnan niyo sa Now, Lord, look on their threats and grant your servants that with all boldness they may speak your word. Sila nananalangin ganyan. Hindi nila, alam nila na yung kailang mga threats, hindi matatapos yan. Kung sige na po, sige sila ganyan. Nananalangin sila, bigyan sila ng katapangan ganyan, na sila ipangaral ng salita, hindi sila natatakot ganyan. With all boldness. Ang katumbas po nito, kailang buhay. Papatayin sila eh. Kaya saan nanalangin sila kanya, bigyan nyo kami ng buong katapangan kanya para maipangaral namin ng salita. Yung ginawa nila. Para makikita rin po natin. Noong si Pedro po ay nabilanggo. Anong ginawa ni Maria at mag-manifest siya sa bahay niya? Anong ginagawa nila? Sila nananalangin. Sabi po natin. When he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together to pray. At si Pedro po ay nakalaya mula sa bilangguan. So, yun ay panalangin. Si Silas, si Pablo, nung sila'y nabilanggo sa Pilipos, anong ginagawa nila? Sila'y nananalangin kayo. Basta, hindi na wala isa. Bumalik. Sila po yung nananalangin at maaawit. Basta, nakikita ng mga tao yun eh. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So sila umaharap ng lakas para mag-survive sila na sila nakabilanggo. Sila nanalangin sa Diyos. Yun ang source ng strength natin, yung komunikasyon natin sa Diyos. Na isasabihin natin ang mga bagay na dinadalas natin at nangailangan tayo ng tulong kanya. So ito ang mensahe sa atin ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Pero pwede tayo makipag-usap sa Diyos na humingi tayo ng lakas kanya. Sa mga
malampasan natin ang mga bagay na ating pinagdadaanan. Kung minsan, hindi tayo marunong manalangin. In other words, ibig sabihin, hindi natin lang anong sasabihin mo. Lalo pag tayo po'y nasa isang mabigat na sitwasyon, pananalangin mo. Minsan, hindi mo alam ang pananalangin mo. Kung minsan, pwede natin ipanalangin na salita ng Diyos. Hindi naman memorize yan. Tingnan niyo. Dito po sa itong mga alagad, doon ang pinanalangin nila. Inulit po nila yung sinabi ni David. Kanya. Who by the mouth of your servant David have said, why did the nation rage, and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against Israel. Sila yung nananalangin, no? Pwede natin gamitin ang salita ng Diyos. Lalo po sa Aklat ng mga Awit, napakarami mga magagandang mga talata na pwede nating idalangin pag tayo nahihirapan. So, kung hindi natin alam kung ano sasabihin natin, pwede natin gamitin ang salita ng Diyos. At huwag po tayo magintong manalangin. May maraming dahilan ba't tayo hindi nananalangin. Number 1, tayo, bisan, tamad tayo, ayaw natin manalangin. Pagod na ako, ayaw manalangin. Pangalawa, wala tayong disiplina na magpatuloy sa panalangin. Ito po, pagka tayo nananalangin, yung uring quality ng ating panalangin, hindi po quality ng ating relasyon sa Diyos. Pagka ang isang tao hindi mo kilala, yung komunikasyon nyo, yung conversation, limitado lang sa mga basic things. Pero pag kilala mo yung tao, wala pa kayo pinag-uusapan. Meron isang kapatid, ito po. Kahit sa misis niya, kahit sa misis ko, nagre-reklamo. Bakit? Tagal na nag-uusap kayo niya. Ang dahil ng pinag-uusapan niya, magkakilala kayo eh. Marami kayong pag-uusapan. So pagkakilala natin ng Diyos, marami ka sasabihin. Pangatlo, meron tayong forces of independence. Hindi ko kailangan ng Diyos yan. Hindi totoo yan, kapatid. Darating ang panahon, kailangan mo siya. Hindi mo lang kaya yung mga bagay na dinadanas mo. O kaya wala tayong pananampalataya. Mahirap tayong manalangin kung tayo walang pananampalataya. Hindi tayo naniniwala na gagawin ng Diyos yung ating pinapanalangin. Hindi totoo yun. Yung kalima, tayo po ay lumalaban sa Diyos. May magkakataon isang Kristyan, pagka para siya ay, alam mo, nangyayari ngayon, para kinakalaban, hindi na ako nanalangin. Nawawala sila lumalaban sila sa Diyos. Wala na tayo ng pag-asa sa Diyos. Sabi, hindi naman sinasagot ng Diyos ang ating panalangin sa paraan na gusto natin. Yun ang mga dahilan. Pero huwag tayo mabitong manalangin. Doon po sa Unang Thessalonica, chapter 5. Ang sabi rito ni Pablo, manalangin kayo walang patid, ganyan eh. Hindi naman po literal yun. Anong gagawin natin? Manalangin na lang? Yun po ay hyperbole. Ibig sabihin, huwag niyong kalimutang manalangin, ganyan. Huwag niyong papayaan ang inyong panalangin. Yun ang sabi niya, di ba? Dito po sa chapter 5, verse 17. Manalangin kayo walang patid. Anong gagawin mo? Huwag ka na pumahay, manalangin ka na lang. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Yun po ay hyperbole, exaggeration. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan ang kahalagaan ng panalangin. Yan ang komunikasyon natin sa Diyos. At ang panalangin, may nagagawa. Doon po sa James, hindi ko nagkakamali. Chapter 5, may nagagawa ang manigas na panalangin ng isang taong matuwid. So ito po ay isang bagay na sinasabi ng talingang ito, we should be persistent. Na tayo palagi manalangin. Yun ang isang source ng ating perseverance para magpatuloy tayo sa ating pakikipagbaka dahil sa ating pananampalataya. So, don't give up. Yan sinasabi ng tayo na bilang katapusan. Yung kahulugan ng talata nasa unahan. Sabihin, that men always ought to pray and not lose heart. Alam lang Diyos sa mga bagay na ating dadanasin dahil tayo mga Kristyan. So, talaga tayong manalangin kung tayo mawalan ng sabi rito, dahil bibigyan tayo ng katarungan ng Diyos. Huwag tayo mag-alala doon. And the Lord said, hear what the unjust judge said, and
And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? Though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Yun ang tanong niya eh. Yung aking mga alagad, mawawalan sila ng pag-asa. Mawawalan sila ng sikasik. Pagdating ko, pero pasinin po ninyo, yung salitang faith, sa English, wala yung the. Pero sa original na wika, mayroong the faith. So, ang tanong ng Panginoon, will he really find the faith on the earth? Ang ibig sabihin niya, yung pang aking mga lagad, kanya, ay namumuhay ayon sa aking sinasabi, kanya. Yung pananampalataya na gagaling sa salita ng Diyos, na palagi nananalangin at ginagawa ang kaloob ang aking salita sa kailang buhay, kanya. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Baka sila'y mawalan ng pag-asa at sila yung pinto at huwag na magpatuloy. So 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So yung ating sermon noong nakaraang linggo at ang ating sermon sa linggong ito ay magkaunay. Ang kalakasan ay galing sa dalawa. Galing sa salita ng Diyos at galing sa Diyos pag tayo nananalangin sa Kanya. So 1 Corinthians 15, verse 58. Kaya nga magkapatid kong minamahal kayo lagi matatag, hindi nakikilos, lagi sagana sa paggawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo, di walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Bibigyan tayo ng justice. Bibigyan tayo ng gantimpala ng Diyos pagdating ng ating Panginoon. Ang Diyos, ginawa na niya bahagi niya. Di ba? So, ang tanong dyan, gagawin ba natin ang ating bahagi? So, ito yung tanong na magpapag-isip sa atin. Totoo ba na pagdating ang Panginoon, ako'y matatagpuan niya na mabubuhay ayon sa pananampalataya na ipinagsakin sa atin ng Diyos sa Kanyang salita. So ito pong ating mensahe po sa umaga ito. So sana tayo magpatuloy. Maraming dahilan di tayo magpapatuloy. Maraming konsiderasyon yun. Pero kahit ano pa yun, patuloy tayo. Dahil inaasahan natin ng katulan o justice na ibibigay sa atin ng Diyos pagdating ng araw. So ito po ang ating mensahe. Bigyan natin muli kay Brother Raul ang pawala po sa pagpapakit.